Once again, good afternoon. Welcome po sa His Daily Podcast tuloy. His Daily Bible Study po, no? So, once again, ang ginagawa po natin is yung title pala ng series natin is The Gospel Harmony. So, binabasa po natin yung bagong tipan, specifically yung gospel, no? The four gospels sa kanyang pagkakasunod-sunod. So, ngayon tayo po ay magpapatuloy sa Matthew 4, verse 17, tsaka sa Mark chapter 1, verse 14, tsaka 15. So, tayo po ay manalangin muna bago po tayo magsimula. Let's pray. Panginoon namin, kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo dahil sa biyaya mo, O Diyos, buhay na hanggang ngayon ay nandito kami at ikaw ang lahat ng tumutustos ng lahat at bawat araw, Panginoon, ay pinapakita mo, Lord, ang iyong biyaya at tinuturuan ng bawat isa upang lumago sa pagkakakilala sa iyo, pagkakaunawa ng pag-ibig mo. And salamat, Panginoon, dahil sa hapong ito ay patuloy naming mapag-aaralan ng iyong salita. Naway ang Espiritu Santo ang magpuspos sa bawat isa na nandyan ang karunungan na nagmumula sa iyo. At naway ito'y patuloy na bigay tulong sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Ikaw po lamang ang aming pupurihin. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, kahapon, tayo po ay nagpatuloy and napag-aralan po natin yung patungkol po dito sa ebanghelyo na binabanggit dito. Sana naging malinaw na po sa bawat isa na yung ebanghelyo po na binabanggit dito ay yes, the same gospel na atin pong inihahayag. Pero dapat po nating maintindihan or maunawaan yung distinction, kumbaga. Ibig ko pong sabihin yung pagkakaiba, same lang, no? Pagkakaiba in a sense na hindi pa ito yung katulad ng complete, no, na ebanghelyo na atin pong pinapahayag. So sa atin po, completed na siya, nahayag na ang Messiah, completed na yung work. Dito po actually is nagsisimula pa lang. So kailangan natin yun maunawaan, nagsisimula pa lang. Kaya po sinasabi na kung babasahin natin yung text natin, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So malapit na, sinabi dyan malapit na kasi nga, nandun na po yung hari, no? Dumating na yung hari, dumating na yung matagal nang tinutukoy ng mga propeta na magtatatag ang Panginoon ng kaharian na walang katapusan. So yun po yung ating i-review mamaya para maintindihan nyo po ano yung binabanggit dito na malapit na ang kaharian. Bakit ganito yung ipinapangaral ng ating Panginoong Hesus? At gayon na din po si John the Baptist. So, praise God kasi itong bagay na ito, hindi din ito malinaw sa akin. Dati kapag binabasa ko to, okay, gospel. That's it. Pero hindi nabibigyan ng malinaw, no, na pag lalarawan or pag papaliwanag. Okay? And so, okay, una muna is yung salita pong magsisi. Okay, magsisi, repentance. So, meron po ba dito makakapagbigay ng kahulugan ng salitang repentance or pagsisisi? So, kapag tinanong kayo, ano pong ibig sabihin ng magsisi or magrepent? 'Di ba? Kasi nga po, yan po yung mga initial na nangyayari sa ating conversion or yung tinatawag na pagliligtas ng Panginoon sa atin. So, magsisi kayo, no?
So anyone po, baka may makakapagbigay ng kanya na pag-aralan, kahulugan po ng magsisi or pagsisisi or repentance sa English. Sa old? Sige po, Dad. May naaral ka ba sa ano? Yung ang pagsisisi sa Old Testament, sinasabi, more on physical aspect ba? Mhm. Kumbaga yung pagbabago sa mga action, no? Mhm. Yung halimbawa yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, Mhm. yung sa mga fasting ba? Physical. Yung yun na nga. Pero sa New Testament, mas malalim na pagbabago, no? inner na yung pagbabago sa isip, sa puso, no? Yun ang pag nabasa ko sa kaibahan New and Old. Okay. Sige po. Yun na lang po. Okay, so praise God, no? At nagsaliksik po, no? And yes, I remember kahapon, binigay ko po 'yun na tanong, ano yung kaibahan kapag sinabing magsisi or repentance sa Old Testament? Bakit po mahalaga na maunawaan natin yung pagsisisi sa Old Testament context? Kasi po, lagi niyo pong tandaan, ito pong paghahayag ni John the Baptist at ng ating Panginoong Jesus is actually po the same context doon sa Old Testament. Okay? Kasi gaya nga po ng sabi ko, bakit biglaan na lang silang naghayag ng magsisi kayo, no? 'Di ba? Parang out of nowhere. Sabi ko nga po kahapon, around 400 plus years ang nakalipas bago may dumating na propeta. Kasi silent years nga po 'yun, 'di ba? Pagkatapos po nun yung pagbabalik ng Israel sa mga Israelita sa Israel mula sa pagkakabihag nila sa Babylonia, 'di ba? So pagkatapos po nun, silent years na. And then lumabas si John the Baptist na nangangaral, magsisi kayo. And then ganun din po ang ating Panginoong Jesus, magsisi kayo. So para lang po maging malinaw sa atin, hindi po sila nagulat sa sinasabi or pinapangaral ni John the Baptist at ng Panginoong Jesus. Kumbaga alam nila, naintindihan nila kung ano yung mensahe na ipinapangaral ng ating Panginoong Jesus. So, kaya mahalaga na balikan natin yung historical na kahulugan ng pagsisisi. Or sa konteksto ng mga Israelita, kapag ano yung nangyayari? Ano yung usually nangyayari kapag sinasabihan sila na magsisi? Okay, sa ano? Sa ano sila dapat magsisi? So, thank you, Dad. Gagamitin ko mamaya yung sinabi mo. So, let me share to you. Ito lang ding napag-aralan ko. Sabi po dito, generally speaking, ang repentance or pagsisisi na salita ay wala po sa Greek word na metanoia. I think naririnig niyo na to lagi. Metanoia, ibig sabihin po ay pagbabago ng isipan ng isang tao at na kasama doon, dahil nga nagbago yung isipan niya, pag-iisip niya, kasama doon yung pagbabago ng kanyang pamumuhay. Okay? Okay? So, hindi lamang ito siya patungkol sa intellectual, bagkus kasama na doon yung emotional na pagbabago or pagsisisi, no? Okay, sa concept po ng Old Testament, pag meron po daw dalawang distinction or pagkakaiba ng repentance sa Old Testament. Okay? Isa po doon is yung tinatawag po na cultic repentance. Cultic repentance. Siguro narinig niyo na yung salitang kulto, no? Sa panahon natin ngayon, kapag naririnig natin yung salitang kulto, ang iniisip agad natin yung mga yung masama yan. Mga mga
yun nga yung mga related sa mga maling katuruan, no? So actually related doon. Pag sinabi po nating cultic repentance, ibig sabihin po nun yung patungkol siya sa worship, no? Yung pagwo-worship or pagsamba. Okay? Meron pong pangalawa na sinasabi na prophetic repentance. So may dalawa, okay? So let us go through. Sa una po is yung sa cultic or yung tinatawag na ritualistic repentance. Okay? So yun nga po, sabi po dito, pag sinabi nating cultic, ibig sabihin yung pattern ng religious life. Or yun nga, yung pagsamba kumbaga. Okay? Tayo, meron tayong tinatawag na liturgy or yung flow ng ating Lord's Day. Actually, ano yun? Cultic yun, ang ibig sabihin doon. Naintindihan niyo po? Yung way ng pagsamba, sa madaling salita. Okay? So, kung atin pong mababalikan, no? Usually po talaga, ang problema po talaga sa Old Testament, sa mga Israelita, is kapag sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? 'Di ba? Sabi ko nga malaking tulong po yung napag-aralan natin yung Kings and yung Chronicles and even Samuel na book, 'di ba? First, second, 'di ba? Mga may first and second 'yon. So, kung matatandaan niyo, ang problema talaga, bakit dumadating po yung famine, taggutom, dumadating natatalo yung Israel sa mga kalaban nila, na ano sila, kung natatandaan niyo 'di ba na sasakop sila ng ibang bansa. Bakit po? Ano yung dahilan? Ano yung pinaka-main na reason? Kasi dahil sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Actually, yun yung issue. Di ba? All throughout the Old Testament, yun po yung issue. Ngayon, kapag tumatawag na po ng repentance, di ba? Sino ang ginagamit ng Panginoon? Or, sino ang ginagamit ng Panginoon sa Old Testament para maghayag ng repentance? Sino or ano? Anong tawag sa kanila? Yung ginagamit ng Panginoon para ihayag sa mga Israelita na magrepent na kayo. Mga? Anghel. Ha? Anghel? Anghel? Hindi. Ano po? Judges? Ano? Judges? Hindi. Starts with... Ano po, Tita Susan? Propeta? Okay, mga propeta. Okay? So, mga propeta ang ginagamit ng Panginoon. 'Di ba? Sila yung naghahayag, okay, repent na kayo. Alright? So, okay, apostle daw, sabi ni Glenn. Sa New Testament yun, Glenn. Sa Old Testament, mga prophets. Okay, nanonood si Glenn sa online. Okay, so anyway, mga propeta po ang ginagamit. Alright? So, ngayon nakikita nyo na yung connection. 'Di ba si Juan na tagapagbautismo ay ano po? Si John the Baptist is the last and the greatest prophet sa Old Testament. And wag niyo pong kakalimutan, ng ating Panginoong Hesus po is also a prophet. Actually, siya yung the prophet, hindi lang a prophet, but the prophet. No? So, makikita niyo dito na, again, ang repentance na tinatawag po sa Old Testament is yung nakalimutan nila na, nakalimutan ko anong version yung Hear, O Israel, pakinggan nyo Israel. Sa English yung Hear, O Israel, the Lord is one, the Lord is God, the Lord is one. Parang ganoon, iisa lang ang Diyos, 'di ba? So, ang issue talaga lagi kapag sinasabing magrepent kayo is nga yun nga po kasi sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Okay? Now, papakita ko po sa inyo paano po sila nagre-repent sa Old Testament. Okay, kapag sinasabihan sila na magrepent. In the Old Testament, ang pinakauna pong ginagawa nila is ang mga hari or yung mga pinuno ng Israel, yung mga kings, sila ay nagpapatawag ng nationwide na fasting. Okay? Nationwide fasting. Yan po ang isa sa ginagawa nila. Una. Okay? And pangalawa po doon is pagbabago ng damit. Pagpapalit po ng damit. 'Di ba? Nationwide fasting. Hindi lang po sila yung hindi kumakain, but nagpapalit din po sila ng damit. Alam niyo po anong sinusot nila? Sako. Okay, 'yon, lahat sila sako. Tama po kayo diyan. And pangatlo po
ang ginagawa din nila is umaawit po sila. Umaawit. Kaya meron pong, 'di ba, sa libro, meron pong Lamentations. Ano ba 'yun sa Tagalog? Nung 'di ba nagre-memorize tayo ng 66 books? Lamentation ba ginagamit natin? Lamentation ginagamit natin. And even sa Psalms, sa mga awit, 'di ba? 'Di ba hindi kung mapapansin niyo po, hindi lang pagpupuri yung mga mababasa natin sa Psalms. Kahit po yung mga wail na tinatawag. Yung wail, 'di ba, yung parang pag-iyak, paghihinagpis. No? So yun po yung pangatlo, kumakanta po sila. Pangapat po is sila po ay merong pinapanalangin. Meron po sila mga specific na prayers, nananalangin po sila. And yung panglima, meron po silang mga kapistahan na ginagawa patungkol po sa pagre-repent nila. Kumbaga, meron silang remembering ba, no? 'Di ba, meron silang kapistahan para sa mga ginawa ng Panginoon. Meron din silang kapistahan pagpapakita ng repentance nila. Sige po, Dad. Di ba sabi mananalangin pag nagre-repent? Yes. Kanino sila mananalangin? Sa Panginoon. Tama ba dyan? Hindi na sa Diyos-Diyosan. Hindi. Kaya nga nag-repent na sila eh. Repentance na nga eh. Okay? Ay, sabi. So, yun po yung ginagawa nila. So, ibig sabihin po, yung pinapakita ko po sa inyo, nung dumating po si John the Baptist, okay, John the Baptist, nung naghayag po siya ng repentance, magsisi kayo, ibig sabihin nun, ang naging agad sa kanila po, ang naging effect po nun sa kanila is, na-realize nila or nakita nila na, hala, kami pala ay sumasamba na naman sa Diyos-Diyosan. Okay? Yun na naman po yung parang yun yung pagtanggap nila ng mensahe po ng ating Panginoon at ni ni John the Baptist ng pagsisisi. Okay? So, pero kailangan po din nating tandaan na actually higit pa po doon yung parang tinatawag din ni John the Baptist at ng ating Panginoong Jesus. Isa po doon is yung naging na po kasi sila yung sinabi ni Daddy kanina, naging ritualistic na lang talaga yung pagrepent nila. Okay? Yung pagsamba po nila sa Panginoon, ritual na lang ang nangyayari. Ibig sabihin, outward na lang siya na pagsasamba, kumbaga. Kasi nga, yun nga, mag-aalay sila, pupunta sila sa templo, mananalangin sila, pero wala po yung tunay na pagbabago sa kanilang puso, sa kanilang isipan, at sa kanilang pamumuhay. Bakit po natin nasabi yan? Natatandaan niyo po ba anong sinabi ni John the Baptist nung dumating po yung mga Pariseyo? Nung nagbabaptize po si John the Baptist? Ano pong sabi ni John the Baptist sa mga Pariseyo nung dumating sila? Diba, sabi niya, kayo mga, mga anak ng tipaklong. Yung mo ba sinabi? Kayo na mga ulupong. Ulupong, kayo mga ulupong. Makakaligtas kayo. Parang ganun ba? Diba, akala nyo ba kayo ay makakaligtas sa darating na paghuhukom, parang ganon, no? Na wag nyong sabihin na kayo ay mga anak ni Abraham, kayo hindi paparusahan. But sa huli, meron siyang sinabi, magsisi kayo, patunayan ninyo ang sa English ko lang kasi alam eh. Yung, yung ipakita ninyo sa pamumuhay ninyo in keeping with your repentance, na nyo po yon? Okay, tingnan natin yung verse. Teka lang po, mas maganda mabasa natin. Matthew 3. Produce fruit in keeping with your repentance. Sige, basahin natin yung Matthew chapter 3, verse 8. Verse 8. Okay, tingnan nyo. Okay, ano sabi dyan sa Matthew 3, verse 8? Basahin ko po para sa inyo. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi.
Kasi nga po, ganun na yung nangyayari sa kanila. Ritual na lang yung pagsisisi, outward na lang siya. Okay? So, naintindihan niyo po. So, ibig sabihin, nung naghayag po ang Panginoong Jesus ng magsisi kayo, naunawaan nila na, ulitin ko po, naunawaan nila na sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. And actually, sa lupain po ng Israel, laganap na po yung pagan worship. No? Oo, merong nandun yung mga Israelita, pero yun nga, nagiging mix na, lalong-lalo na sa Samaria, di ba? Natatandaan niyo yung kondisyon ng Samaria. So, ganun na po nangyayari. And yun nga po, nagiging na lang sila, tawag dito, relihiyoso na lang. Pero hindi totoo, outward lang, no? So, yun po yung pagkatanggap nila ng repentance. Okay? So, ibig sabihin doon, naunawaan nila na nagkasala sila sa Panginoon. Kaya kailangan nila magsisi. Okay? Pinapakita dito sa mensahe ni John the Baptist at ng Panginoong Hesus na sila'y nagkakasala sa Panginoon and kailangan nila ng pagsisisi. Okay? And ito pa yung dagdag. Di ba sabi dyan, magsisi kayo, at ngayon, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Okay? Ngayon, mas maganda kung mabasa natin sa Mark. Kasi medyo may pagkasulat ni Mark. Mark 1. Okay, punta tayo sa Mark. Chapter 1, verse 14 tsaka 15. Ito yung pagkasabi ni John Mark. Sabi niya, verse 14, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. So, okay, ito, na-define na natin ito kahapon. Ebanghelyo ng Diyos. Okay, now, specifically, tingnan niyo po pumunta si Jesus. At anong pinapangaral niya? Ang ebanghelyo ng Diyos. Okay? So, makita natin dito yung parang distinction. Okay? Hindi naman sinasabi na ipinapangaral niya ni ebanghelyo niya. Ebanghelyo patungkol sa kanya. Although patungkol yun sa kanya. Pero, nakaka-follow kayo sa akin? Yung ebanghelyo ng Diyos ay patungkol kay Jesus. Kaya lang, unawain niyo po yung situation this time. Yung mga Israelita, hindi pa po nila nga alam na si Jesus ang Mesaya. Okay? So, kung sasabihin nyo ng Panginoong Jesus na, ako ang Mesaya, magulo, magiging magulo kasi paano niya yun mapapatunayan? Now, ito yung kahalagahan ng kanyang unang mensahe na ipinapangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Kasi sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos, doon mapapatunayan na si Jesus nga ang Mesaya. Okay, 'di ba kahapon pinakita ko po sa inyo, tinanong ko kayo kung pareho ba sa atin, 'di ba? Hindi po. Kasi nga sa atin inihahayag natin na si Jesus ang Mesaya. Pero kung nung nabasa natin sa chapter 1 ng Mark, 'di ba? Tatlong parte yung binasa natin. At ang pinapakita po doon, 'di ba sinasabi niya, wag niyong sabihin na ako ang Mesaya, wag niyong even yung mga demonyo, 'di ba? Hindi niya pinapasalita kasi kilala nga nila si Jesus na siyang anak ng Diyos. Pero hindi pa yun pinapasabi ng Panginoong Jesus. Kasi nga, there's a purpose. At ito po yung purpose kasi yung purpose po is related po dito, ang Ebanghelyo ng Diyos. Okay, para mas maging malinaw sa atin, anong ibig sabihin ng Ebanghelyo ng Diyos? Ito po yan sa verse 15, na sinasabi na ganap na ang panahon. Okay, ito yung Ebanghelyo ng Diyos naganap na ang panahon. Ano yung panahon na yon? At malapit na ang kaharian ng Diyos. Okay, ito po yan. Mamaya i-describe natin yan. Kaya sabi dyan, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Okay, kung tatanungin ko kayo, Mark chapter 1 po tayo, verse 15. Sabi dyan, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kung tatanungin ko kayo, anong Ebanghelyo ito? Okay, to test lang your retention. Anong ebanghelyo ito? Di ba sabi, magsisi kayo at manampalataya sa ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo po na ito? Kababasa lang natin sa verse 14. Anong ebanghelyo to? Yung ebanghelyo? Yung nangyari na sinabi sa, kumbaga katuparan yung mangyayari na nahayag nung sa Old Testament. Okay. Yun yung darating na Yes.
Okay. So, ibig sabihin, okay, ipapakita lang sa inyo yung distinction. Hindi to yung ebanghelyo na katulad na sinasabi natin. Okay po? Hindi pa po. But yung sinasabi dito na manampalataya kayo sa ebanghelyo, yun po yung sa verse 14 na sinasabi na ebanghelyo ng Diyos. Okay? Naintindihan niyo po? Magsisi kayo at manampalataya sa ebanghelyo. Again, yung ebanghelyo po nito is yung ebanghelyo ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano tong ebanghelyo ng Diyos? Verse 15, babalik tayo. Yung ebanghelyo ng Diyos is yung panahon na sinasabi dito sa verse 15 na naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano na naman yung panahon na yan? Diba? Kasi kailangan nyo maintindihan na yung ebanghelyo ng Diyos is actually the promise na ibinigay po ng Panginoon. Kaya nga sinabi dyan, naganap na ang panahon eh. Dumating na yung time na sinasabi sa pangako ng Panginoon na mababasa natin sa Old Testament. Okay, para mas maging malinaw sa atin to, ito po yung patungkol sa kaharian ng Diyos. Okay? Naintindihan niyo po? Paniwalaan niyo yung, kumbaga, okay, kung i-rephrase ko po, sinabi dito sa verse 15, magsisi kayo at paniwalaan ninyo yung pangako ng Diyos na nabasa, na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaiah, pamagitan ni Propeta Zachariah, sa pamagitan ni Propeta Jeremiah, sa pamagitan ng Propeta, sino pa yon? Malakay. Naintindihan niyo po, yun yung sinasabi dito na paniwalaan ninyo yung pangako. Okay? Okay, ngayon, ito na yung tanong, ano yung pangako na yon? Ano yung sinasabi na kaharian ng Diyos? 'Di ba? Kaya mahalaga talaga na mabasa po natin yung sinasabi po na Old Testament. Kaya again, ipapasok ko lang po ulit kasi baka naging cold na po kayo sa pagbabasa ng Old Testament or yung Bible reading. Patuloy nyo po yun. Kasi doon nyo po makikita yung tinatawag, yung preaching dito ng Panginoong Yesus na kaharian ng Diyos. Okay? Actually, natuwa ako kasi sa 3 araw ko na pagbabasa, di ba 3 araw po tayong walang BS, sabi ko nga po sa inyo, isa po sa dahilan doon is kailangan ko talaga magbasa ng marami para lang maunawaan. Kasi bawat araw po, hindi ako confident na mag-BS sa inyo. Isa sa dahilan is, yun nga po, hindi ko pa hindi ko ma-explain. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Kasi ako po mismo, yung binabasa ko yung Mark 4:17 at saka Mark 1:14-15. 3 verses lang po yun, pero hindi ako confident paano siya ituro sa inyo. Kasi sa akin po mismo, sa sarili ko, may tanong ako, ano bang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Ano to? Di ba? Kasi tayo, minsan, kapag nag-aaral tayo, nag-a-assume na lang tayo ba? Ito, tungkol to dito. Kaya, exegesis is very important. Historical theology is napaka-importante. No? Old Testament is very important para maunawaan natin ang Panginoong Jesus. And ito na-amaze ako, ito po yung huling article na binasa ko kay Arcis, sa Ligonier, kay Ben Donson. Ito yung pinakahuli ko, and kung nabasa ko lang to nung Monday, okay na alam ko na Kaya lang nabasa ko siya nung Wednesday. So natatawa ako kasi yan nga. Anyway, lahat naman ay may dahilan. So praise God. Sabi niya dito, napaka-importante na maintindihan natin kung ano yung binabanggit na kaharian ng Diyos sa Old Testament para maunawaan natin yung preaching ni John the Baptist at ng Panginoong Yesus. Yun po talaga yung sabi niya. And binanggit niya yung verse na binabasa natin ngayon. So actually, ito talaga yung ito talaga. Kumbaga natutuwa din ako kasi natutuwa ako kasi ganun na lamang yung pagbibigay ng Panginoon sa akin alam niyo yun yung katanungan ba na anong ibig sabihin nito? Kasi importante pala talaga. So natuwa ako nung binabasa ko to. So okay. Simulan natin. Okay? Hindi naman kami makakapag-evangelism na next week na po magre-resume. So okay lang ba mag-extend tayo kaunti para tapos na po tong series na to, no? Para next week iba naman. So ano bang ibig sabihin dito na kaharian ng Diyos? Okay. Mababasa po natin yan. Simulan natin sa
sa Isaiah. Isaiah. Okay, Isaiah chapter 35. Okay? Alright, Isaiah. Sige, request ko si Tita Susan. Tita Susan, pwede mo bang mabasa Isaiah 35? 1 to 4. Tsaka si Tita Che naman. Ganun pa rin, Isaiah 35, 8 to 10 naman kay Tita Che. Okay lang po ba? Ulitin ko po, Isaiah chapter 35. Si Tita Susan, 1 to 4. Si Tita Che. Sige po. Sige. Okay lang. Okay lang, Tita. Okay. Si ano na lang, si Tita Susan na lang pala. May pupuntahan po si Tita Che. Sige, 1 to 4 po, Tita Susan. Pakibasa. Okay po. Isaiah 35, 1 to 4. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. 3. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. 4. Ito ang sabihin sa pinaghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Okay. 8 to 10 po, Tita Susan. Sige, pakiano na po. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. 6. Ang mga pilay ay lulundag na 8 to 10 po. 8 to 10. Jump. Talon ka po, talon. 8. 8. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. 10. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Okay. Thank you po, Tita Susan. Yan, pakinggan niyo po yung binabasa. Okay po, next, yung anak naman. Sa Ate Arshan, Isaiah pa rin, chapter 40, verse 9 to 11. Okay? Pakinggan po natin. Marami pong verses. So, hindi na natin na-explain. Isaiah chapter 40, 9 to 10. 9 to 11. Isaiah 40, 9 to 11. Umakyat ka sa mataas na bundok, o Zion, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo ang iyong tinig na may kalakasan, o Jerusalem, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, tingnan ng inyong Diyos. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan, at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito, ang kanyang gantimpala ay dala niya, at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Kanyang pakakainin ang kanyang kawan na gaya ng pastol. Kanyang titipunin ang mga kordero sa kanyang bisig, at dadalhin sila sa kanyang kandungan. At maingat na papatnubayan iyong may mga anak. Tama-tama. Magkakaroon ng anak. Sige po. Thank you. Sige, so next naman po, punta tayo sa Daniel. Si Syre naman. Daniel chapter 7. Daniel. Asan si Daniel? Okay, chapter 7, verse 13 tsaka 14. Sige, Sai, pakibasa. Daniel chapter 7, 14 hanggang 14 lang. 15. 14, 13, 14 15. lang. 13, 14. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap.
At siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Okay. Alright. So, I think enough na po yun na binasa natin. Narinig niyo po, di ba, may pinangako po ang Panginoon na i-restore niya yung Israel. Hindi lang yung Israel, hindi lang yung mga tao, but i-restore niya yung kaharian. At yung kaharian na yun ay matatatag magpakailanman, di ba? Sabi doon sa English pa, it will be an everlasting kingdom. Naintindihan niyo po? So, ibig sabihin itong mga Israelita, kapag sinabi mong kaharian ng Diyos, alam nila yung tinutukoy ni John the Baptist at ng Panginoong Hesus. Na tinutukoy nila yung ipinangako sa mga propeta na itong mangyayari, di ba? May binasa kanina si Tita Susan, di ba? Mamumulaklak yung mga babalik yung kagandahan ng Lebanon. Di ba yung mga ganun nabanggit? Ano niyo po yun? So, ibig sabihin, hindi po strange, hindi po kakaibang pangangaral yung ginawa po ni John the Baptist at ng Panginoong Hesus. They understood, naunawaan nila na, ito na yung pinapangako. So, yung sinabi po ni Mark na kung babalikan natin yung Mark 1:14, sabi niya dyan, di ba, sa Mark 1:14, so 15 pala. Okay, 15. Sabi niya sa 15, naganap na ang panahon. So, yung binabanggit po dito ni Mark na panahon, is yun na po yun, yung masasakatuparan na yung ipinangako na binasa natin kanina. Okay? Naintindihan niyo po yun? So, yun po yung binabanggit na kaharian ng Diyos. So, yung sinabi dito ni Mark na kayo'y magsisit manampalataya sa Ebanghelyo, di ba kanina si Tita Susan nato yung nagbasa or si Arshan, yung patungkol sa magbibigay ng magandang balita. Di ba? So, yun po yung good news na yun na paparating na yung paghahari muli ng kaharian ng Israel. 'Di ba? Sinabi nga doon, kung matatandaan niyo may binasa doon na ang pagpapalain ng Israel higit sa lahat ng ibang bansa, 'di ba? At pagpapalain ng ibang bansa sa pamagitan ng kaharian ng Israel. So, yun po yung kanilang no? Kaya kung matatandaan niyo po, 'di ba? Nasabi ko po 'to sa preaching ko. 'Di ba namili sila kay Jesus at si Barabas? 'Di ba ang dahilan po bakit pinili nila si Barabas? Kasi hindi nila nakita kay Jesus na siya yung magiging maglilid na hari sa mga Israel para talunin yung Romans, para mabalik yung 'di ba yung paghahari ng Israel sa kanilang bansa. Naintindihan niyo po yun? Kasi nga, ang kanilang naunawaan sa pangako is the physical kingdom. Okay? Yun po yung naunawaan nila, the physical kingdom. Yun yung hinihintay nila. Kaya nga, di ba yung mga Hudyo ngayon, hanggang ngayon, di ba nireject nila si Jesus Christ? Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila doon sa tinatawag na Messiah na sa pag-iisip nila is literal na malakas. Parang parang si Saul. Yun yung iniisip nila. Or parang si David. Ganon yung inihintay nila na hari. So, na-miss nila yung Messiah. Kasi ang binabanggit pala na eternal kingdom is hindi katulad noon na lumabas sila sa Ehipto sa pamagitan ni Moises at nagkaroon ng kaharian, yun kay David. Hindi pala iyon yung binabanggit doon, but kingdom na spiritual. No? So, and actually, sa New Testament, may nakakaunawa po. Meron naman nakaunawa. Kilala niyo po, naalala niyo po ba si Simeon tsaka si Ana? Naalala niyo po silang dalawa? Si Simeon at si Ana? Okay, punta tayo. So, pakibasa Jamie sa Luke. Diba? Sa Luke doon natin nabasa. Luke chapter 2. Okay, Luke chapter 2 verse 29. Verse 29. Sige, tingnan natin yung 29. Luke chapter 2 verse 29. Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na
na may kapayapaan ayon sa iyong Sige salita. pa. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas Sige pa. na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hentil at para sa kaluhaltian ng iyong bayang Israel. Yon. So dito po si Simeon, yung binabanggit niya is yun nga, yung darating po na hari, no? Yun yung pagliligtas, no, sa yung binabak niya pagliligtas sa kanyang mga sa tao niya, 'di ba? So naunawaan po ni Simeon na hindi siya yung physical kingdom. Even si Ana, anong verse ba 'yon? Okay, teka lang po. Si Ana, yun din ang sinabi ni Ana eh. Okay, hindi ko na makita. Baka makita niya po. Hindi ko kasi gamit yung physical Bible. Okay, nandito. Verse... Ay, hindi. Verse 38. Basahin ko po yung verse 38 ng Luke chapter 2 verse 38. Tingnan niyo po yung sinabi ni Ana. Pagdating niya sa oras ding iyon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay para sa katubusan ng Jerusalem. Yung binabanggit niya po dito na katubusan ng Jerusalem, yun po yun yung pagdating ng pagkaharian ng Diyos na ipinangako sa Old Testament. Okay? So, ibig sabihin, okay, yun po yung ebanghelyo ng Diyos. No, yung ipinangako niya na pagre-restore ng kingdom, no? Yun nga yung tinatawag na kaharian ng Diyos. So, yun po yun mga kapatid. Yun po ibig sabihin dito sa ipinangaral ni John the Baptist at ipinangaral ng Panginoong Hesus, magsisi kayo, no? Sa kay Mark, magsisi kayo at paniwalaan ng ebanghelyo. At yung ebanghelyo na yon, at kay Matthew naman, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. That's it. So, praise God po kasi malinaw na yung mga na mga verses na yon sa atin. Hindi na siya kumbaga parang binibigyan natin ng meaning natin. Hindi. Nabigyan na natin siya sa kung ano yung meaning talaga na binabanggit doon sa Bible pertaining to the Old Testament promises na inihayag po ng mga propeta. Okay? So, sige po, si Tito Bong parang may sasabihin. Ay, tanong ako, kasi nga kay Marcos tsaka kay Luke, nakita natin na ang sabi niya rin yun yung, binabanggit talaga nila doon yung kaharian ng langit. Mm-hmm. At kay Mateo naman yung kaharian ng Diyos. Mm-hmm. So, ano yung pagkakaiba ng dalawang yun? Okay. So, sige po. Kasi nga, yung kaharian ng langit, kung ikukumpara natin sa kaharian ng Diyos. Mm-hmm. Okay. May pagkakaiba ba yun? Yung kaharian ng langit, pagkakaiba ng Diyos. Okay po. So, yung tanong po ni Tito Bong, kasi daw kay Matthew, ang binabanggit ni Matthew, kaharian ng langit. Ang kay Mark tsaka kay Luke naman, kaharian ng Diyos. Bakit ganon? So, actually po, wala siyang pagkakaiba. Ganon lang din. Kaya lang, kung babalikan po natin yung purpose ng pagsusulat ni Matthew, sinusulat po yun ni Matthew para kanino? Para sa mga Hudyo. And kung babalikan po natin sa history ng Hudyo, very critical po sila sa paggamit ng pangalan ng Diyos. Alam niyo po bakit po merong Jehovah? Di ba sa Old Testament, Jehovah ang gamit? Kasi ang pangalan po ng Diyos ay Yahweh. YHWH. Di ba? And alam niyo po ba, kapag sinabi nila yung pangalan ni Yahweh, dapat talaga tama yung pronunciation, dapat respetado talaga. And isa pong kasalanan kapag nilalapastangan, kahit yung pagbigkas lang ng salitang yung pangalan ng Panginoon. Kaya nagkaroon po ng Jehovah. Para yung Jehovah po actually is not really the name. Kaya mali po yung Jehovah's Witness eh. Kasi sinasabi nila ang pangalan ng Diyos Jehovah. Actually, ang Jehovah po hindi siya name. Ano lang siya? Parang code name lang siya. Code name na ginagamit ng mga
Israelita, ng mga Hudyo, para hindi nila malapastangan yung pangalan ng Diyos. Ganun nila pinapahalagahan yung pangalan ng Diyos. Kaya si Matthew, alam niya nang sinusulatan niya yung mga Hudyo, kaya ang ginamit niya kaharian ng langit. Hindi niya ginamit yung pangalan. Hindi niya sinabing kaharian ng Diyos. So yun po yung dahilan. Kung mapapansin niyo po, bakit kaharian ng Diyos kay Mark tsaka kay Luke, kaharian ng langit naman kay Matthew. So yun po yung dahilan nun. And ngayon, nagkaroon na kayo ng idea, bakit Jehovah? So ano lang po yan, code name lang yan. Yahweh, tapos inano po sa salitang Adonai. Alam niyo po yung Adonai? Yung Adonai. Actually, di ba yung Yahweh, wala po siyang vowel, puro consonant, Y-H-W-H. Di ba ngayon meron na Y-A-H-W-E-H, di ba? Hindi, Jehovah, di ba? Bakit Jehovah? Kasi yung Adonai, tas yung Yahweh, kung igaganan nyo po yun, igigitna nyo, magiging Jehovah po yun. Doon po nagmula yung salitang Jehovah. So mamaya, magsisend po ako ng picture. Paano po nangyari yan? Okay? So ganun po. Alright, sige po. So sana matandaan nyo po to at maituro nyo po soon sa mga darating na mga kapatid natin na ilalagay ng Panginoon dito sa atin. So, praise God, no? At na malinaw na siya. So, at least, sa pag-aaral nyo po ngayon ng Mark at saka Matthew at Luke, alam nyo na kung ano yung binabanggit nila na magsisi kayo sapagkat malapit ng kaharian ng Diyos. And, mas papatunayan ko pa po yan sa next week. Actually, meron po sana ako i-discuss eh. Kaya lang yung time natin, So, mapapakita ko po sa inyo bakit, yung ebanghelyo na yun is hindi pa katulad ng atin. Bakit, pa siya, yung i-fulfill pa lang na part, na phase, kumbaga. Okay po? Sige, so, yun lang po. So, bukas, NPHP po tayo ng 7 p.m. So, tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa pagtuturo sa amin at pagbibigay linaw ng mga salitang ito upang makatulong din sa aming patuloy na pag-aaral at ma-encourage kami na basahin ang Old Testament, na magbigay halaga, pagbibigay halaga talaga sa pagbabasa, pag-aaral, hindi lamang para sa aming sarili, bagkus para na rin ito ay maituro namin sa aming mga pamilya at sa mga kapatid namin sa pananampalataya na iyong ilalagay dito sa iglesia dito sa Kabkaben. At tunay nga ng iyong katawan ay papalaguin mo at palalakasin mo, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo. Purihin ka sa lahat, ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen po. Okay. Thank you po. Bye-bye. God bless. Ingat po kayo. Thank you. Pastor, yung kodigo po ng Bible reading namin. Nakalimutan ko. Sige po, send ko po ulit. Thank you sa reminder po. Okay, bye-bye. darkest night, yet thought I knew the way, the sin that promised joy.